Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng SSS pensioners, mapabago lang o dati ng pensioners na tumatanggap ng buwanang pension. Marami ang nagtatanong kung para saan nga ba ang AKOP o ang Annual Confirmation of Pensioners. Ano nga ba ito? Tama ba na kapag tumuntong ka na sa edad 80 years old ay saka pa lamang tayo magsasubmit ng AKOP? What if hindi tayo makapag-comply? Para saan ba ang AKOP? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. News update. To all SSS pensioners, dapat alam mo. Ang SSS AKOP ba ay para lang ba sa 80 years old and above? Para saan ba ang AKOP? What if hindi mag-comply? Ang buong detalye alamin, kung ikaw ay isang SSS pensioners na tumatanggap ng buwanang pensyon ay dapat mapanood nyo ito, dahil malaki ang maitutulong nito para maprotektahan natin ang ating pensyon. At first, ano nga ba ang AKOP? Para po sa kaalaman ng lahat, ang AKOP o ang Annual Confirmation of Pensioner ay isang proseso kung saan kailangan po nating mag-comply taon-taon sa SSS bilang pagpapatunay lamang na nananatili tayong buhay at dapat lang na makatanggap ng benepisyo. Ito po ay taon-taon nating gagawin base sa ating contingency o sa buwan ng ating kapanganakan o pagkakasakit if isa po kayong disability. Tama ba na kapag 80 years old na ay required ng mag-comply ng AKO? Yan po ay depende sa kategory po natin. Yes ang sagot if kayo po ay isang SSS retirement na nakatira sa Pilipinas. No ang sagot if kayo ay isang SSS retirement o disability pensioner na nakatira sa abroad. Required na po kayo mag-comply ng AKOP sa unang taon ng inyong pagiging pensioner. No din ang sagot if kung kayo ay isang survivor pensioner ay required na po kayong mag-submit ng AKOP sa unang taon na pagiging pensioner. At no din ang sagot if kung kayo ay isang disability pensioner, dahil required po kayo mag-submit ng AKOP sa unang taon ng pagiging pensioner. Sino-sino nga ba ang required mag-comply ng AKOP? Ang lahat ay required mag-comply ng AKOP, sila ang mga sumusunod, all retirement pensioner na nakatira dito sa Pilipinas na nasa 80 years old and above. All retirement pensioner na nakatira sa abroad, at all survivor pensioners whether nakatira sa Pilipinas o sa abroad, all disability pensioners whether nakatira sa Pilipinas o sa abroad, at ang lahat ng dependent pensioners. Paano nga ba mag-comply ng AKOP? Alam nyo bang pwede po tayong mag-comply ng AKOP through walk-in sa any SSS branch, dala ang mga requirements, or pwede ding mag-submit through email address ng SSS na malapit po sa atin. Ano naman ang mga required documents? Kung through walk-in sa any SSS branch, ang dapat niyong ipasa ay filled up AKOP form at 2 valid IDs. Kung kayo po ay isang survivor pensioner, ay need nyo rin mag-submit ng self-declaration form, at kung kayo naman ay isang disability pensioner, kailangan nyo ring mag-submit ng latest medical records. Kung ang gagawin nyo ay through email, kailangan nyo lang iscan ang mga dokumento tulad ng mga sumusunod, filled up AKOP form, 2 valid IDs, selfie photo with newspaper na kita ang latest date, self-declaration form if isa po kayong survivor pensioner, at kung isa po kayong disability pensioner ay magdagdag lang ang medical records na ipapasa. Kailan dapat mag-submit ng AKO? Ang lahat ng retirement pensioner ay dapat na mag-submit sa buwan ng kapanganakan. Ang lahat naman ng disability pensioner ay dapat magpasa sa buwan ng kanilang pagkakasakit. At ang lahat ng survivor pensioner ay dapat na mag-comply sa buwan ng kapanganakan ng namatay na SSS member. Ganon din ang lahat ng dependent pensioner, magbabase sa buwan ng kapanganakan ng namatay na member. Paano kung hindi makapag-comply ng AKOP? Once po tayo ay hindi nakapag-submit sa tamang oras na itinakda, ay mahuhold na po ang ating pension. Ito po ay hindi natin makukuha hanggat hindi po tayo nakakapag-submit at na-approve ang ating AKOP. Kung sakali namang mahold at biglang makabalik ay ibibigay ni SSS ang lahat na hindi po natin natanggap. Yun nga lang ay maghihintay pa po tayo ng susunod na cutoff bago po ito maibalik. Kaya't mahalaga ang pag-comply ng AKOP sa tamang oras. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng SSS pensioners para sa kung ano nga ba ang AKOP at kahalagahan nito.
Kung may mga katanungan po tayo ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.